Teammates, magandang araw at maligayang pagsubaybay sa Treasures of the Game. Nandito na naman tayo sa The Hobby Stadium. Ako ang inyong host na si Rafael Bandairel at kasama ko ang ating subject matter expert at resident sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina. Doc, magandang umaga na naman sa iyo, Doc. Magandang umaga, Raf, at magandang umaga sa ating mga teammates na kasama natin ngayon sa Treasures of the Game. For this episode, Doc, patuloy ang ating diskusyon tungkol sa PBA, ang Pambansang Liga ng Pilipinas pagdating sa basketball, syempre. At ngayon naman, babalik tayo, Doc, sa dekada 90. Tama ba yun? Ayun, lalo na ako isang batang 90s, kaya yung decade na yun ng PBA ay sobrang malapit sa atin. Okay. So, Doc, since ito nga, yung formative years siguro ng basketball fandom, ano ang iyong unang item na nakalatag sa atin, Doc? So itong unang papakita natin sa mga teammates ay itong isang replica jersey, no? So San Miguel. So one of the winningest franchises of all time sa PBA. Tapos kung titingnan po natin, meron siyang autograph. Kanino kaya yan, So Doc? kaninong autograph? O tingnan natin sa likod. So kay Ato Agustin. So number 6 for San Miguel Beer. So, Doc, pag lumilitaw yung pangalang Ato Agustin, ano yung mga naaalala mong moments bilang isang long-time viewer ng PBA at ng Philippine Basketball? So ang naalala ko, una, ang moniker ni Ato Agustin, no? The Atom Bomb. So bakit The Atom Bomb? Kasi isa siya sa mga pinakamagagaling na shooters back then. Sa perimeter, sa 3 points yun, doon maasahan si Sir Ato. Very destructive, kumbaga. Parang Destructive sa kalaban. Sa kalaban. So, bagay na bagay nga talaga yung kanyang moniker, The Atom Bomb. Pero, Doc, ang naalala ko rin kay Ato Agustin, no? Ang bilang head coach naman, alam natin medyo successful din ito si Ato Agustin bilang coach. At isa sa mga napachampion niyang team itong San Sebastian ng NCAA noong 2009. Oo, And tama. I believe ito yung all-Filipino lineup featuring The Beast, Calvin Calvin Abueva. Abueva, oo. So going back din kay Sir Ato as a player, no? So isa siya sa 40 greatest players of all time. Tapos ang isang special din kay Sir Ato is that siya yung kaisa-isang second rounder na naging MVP noong 1992. So napakabihira nun, and nakita natin no na yung mga players nga talaga, Doc, no, parang hindi mo masasabi agad kung ano yung potential niya talaga. Sabi niyo nga, first, second round MVP. Sino mag-aakala, 'di ba, Doc? Oo. Tsaka nung panahon na yun, nung pumasok siya sa liga, ang number 1 pick noon ay si Benji Paras. Tsaka yung draft class na yun ay very deep. No? So sino mag-aakala ang isang second round pick ay magiging MVP? Pero napatunayan ni Sir Ato na hindi porket sa second round ka napili, ay hindi ka magiging super successful sa liga. Oo, tama. So ngayon, Doc, what's next on our list of items? Meron ka rin dyang t-shirt, I believe. Oo, so from the early 90s, pupunta tayo ngayon sa mid-90s. So nung panahon na yon, merong isang team na muntik nang mag-Grand Slam. So kinapos lang sila dun sa pangatlong conference. So yun ay ang Sunkist Orange Juicers. So sila ay nagkampiyon ng All-Filipino Cup tsaka ng Commissioner's Cup. Doc, kanino galing itong t-shirt na ito? So galing ito sa isang fan ni Mayor Velhel Meneses sa Bulacan. Tapos very fortunate ako kasi ako yung nakakuha ng t-shirt. Kasi nung pinost ito doon sa social media, sobrang daming mga fans na gustong makuha itong t-shirt na to. Speaking of players na merong iconic monikers, itong si Vergel Meneses, the Aerial Voyager. Bakit yun yung tawag sa kanya, Doc? So Aerial Voyager kasi yung mga forays ni Vergel Meneses sa ere. Doon rin nauso yung mga terms na yung nagkape sa ere. Di ba? Yung parang nagmerienda na sa ere, ganyan. Nagpa-picture, ngayon yun na yung sinasabi, Doc. Ay, nagpa-picture muna. Or nagbasa ng dyaryo habang nasa ere. Oo. So, isa si Vergel Meneses sa mga high flyers na nakilala noong 1990s. Also, hindi lang siya high flyer, kundi isang napakagaling na player din. So like Sir Ato kanina, nung nabanggit natin, isa rin siya sa 40 greatest players of all time at isa rin siyang former MVP nitong 1995. When it comes naman dito kay Vergel Meneses, Doc, ano yung tumatak
sa'yo sa kanyang playing career, sa kanyang illustrious playing career? So una yung tumatak sa akin yung kanyang very explosive na offensive prowess. Ang dami niyang ways para makascore sa kalaban. Tsaka yung isa pa ay kung meron tayong siguro parang Michael Jordan nung era na yon na very gifted offensively na hindi mapigilan halos ng kalaban. Siguro isa sa mga pangalan na lalabas ay yung kay Mayor Vergel Meneses. Tama. Way back, 2 years ago ba yun, Doc, nung nagpunta tayo dito for the HoopCon, kasama natin si Mayor Vergel bilang isa sa ating mga guests, and halos lahat nga ng players and coaches na kasama, yun din yung sinasabi, Doc, di ba? Na talagang napakahirap bantayan nito ni Vergel Meneses. Yes. Pero syempre dito sa team na to, hindi lang si Vergel Meneses yung naaalala nating mga players, no? So marami ring mga magagaling na players na may isip natin when we think about this particular team. So una si The Bull, Nelson Asaytono, kasama siya dito. Ang isa pa is si former PBA Rookie of the Year, Boy Beats Victoria. So siya yung starting point guard nitong championship team na ito. Ang isa pa na veteran presence nila ay si Yoyoy Villamin. So dati siyang nakilala na isang superstar noon sa Crispa, tsaka sa Hills Brothers sa Alaska, bago naging solid na role player para sa Sunkist. So makikita natin, grabe yung history at kumbaga yung talent na dumaan dito sa franchise na to. Tama to. Yes, from point guard to center, at that time, very loaded yung team na ito. Okay, so moving forward, Doc, meron tayong huling item para sa mga teammates natin and sobrang excited ko for this one, Doc. Pakipakita nga sa ating mga teammates. So teammates, ito yung huling item na papakita namin sa inyo ngayong araw. So isa itong team jacket. So ito ay dated 1994. Tapos siguro yung mga current na PBA fans, di na to alam most Tama, likely, Doc. no? Pepsi Mega yung nakalagay sa likod. Alam mo ba, Sir Raf, na itong Pepsi Mega franchise ay nandito pa rin sa PBA ngayon? Existing pa rin. So, mga teammates, sa tingin nyo, anong franchise kaya itong Pepsi Mega in the current landscape of the PBA? Bibigyan namin kayo ng 3 segundo para hulaan. Ano sa tingin nyo? 1, 2, 3. O, sirit na, Doc. Ano ang Pepsi Mega sa PBA ngayon? So ngayon, ang Pepsi Mega ay known as the Talk and Text Tropang Giga. So, Doc, paano nag-transition itong Pepsi para mapunta sila dito sa iconic franchise na kilala natin ngayon bilang TNT Tropang Giga? So itong Pepsi franchise ay pumasok sa PBA noong 1990. Tapos noong 1992, yun yung parang peak ng team na ito ng Pepsi Mega. Back then, they were known as the 7-Up Ancolas. So nakaabot sila sa finals ng Governor's Cup nung year na yon, nung 1992. Tapos baka familiar yung import nila, si Del Demps. So di ba isa siyang former NBA player din. player tsaka manager, naging Manager, manager siya sa NBA. Siya yung naging import ng Pepsi Mega noon. So, noong 1996, yung franchise nung Pepsi Mega ay binenta dun sa group ni na Sir Manny Pangilinan. So, ngayon, from there, from Pepsi Mega, na iba na yung pangalan niya. Actually, unang change ng pangalan niya is to Mobiline Cellulars. So nakita natin, Doc, pumasok na sila doon sa, kumbaga, sa communication space na. Doon na yung foundation papunta nung sa kung ano yung alam natin ngayon. So from soft drinks, naging communications. Tapos from Mobiline Cellulars, naging Mobiline Phone Pals naman. So, Doc, nakakatuwa nga po, no, na yung pangalan ng TNT Tropang Giga, it's a sign of the times. Merong indication sa pangalan nila sa kung nasang era tayo. For example, yun nga, yung Phone Pals, nadala nila yun nung nag-rebrand na sila sa TNT. Pero later on, napalitan siya. Tropang Texters. Dahil uso na ngayon nung panahon na yun, yung mga unli, sa text na nag-uusap. Yes, oo. Pero ngayon, TNT Tropang Giga na sila dahil ang mga tao ngayon, alam natin, online na nag-uusap. So, makikita natin yung progression, no, ng kanilang team name sa pagbagay dito sa ating panahon. So from analog, no, to data. Oo, tama. Naging ganun yung ating evolution. Pero Doc, balik tayo dito sa Pepsi. When it comes to this franchise, sino yung mga players na nagsa-stand out? So nung nagkaroon ng expansion draft yung PBA, yung unan nilang pinili na player ay si Tonichi Ituri, si Coach Tonichi.
Tapos sa unang draft naman ng Pepsi Mega, ang una nilang pinili ay si Jun Reyes, yung nakababatang kapatid ni Coach Coach Chot. Chot. Nung 1992, nung nakaabot sila sa finals, yung apex no nung team na ito, ang mga main players naman nila noon ay sina Manny Victorino tsaka si Eugene Kilban. Itong franchise din na to, Doc, ang nagpakilala kay Asi Taulava sa PBA. Tama po ba? O tama, nung 1999, nung dumating na yung ating mga field foreigners, no? So merong pagkakataon noon yung mga teams na magkaroon ng direct hire. At yung direct hire na pinili nung Moviline Phone Pals back then was The Rock, Asi Asi Taulava. Taulava, who ended up as the longest tenured PBA player o may pinakamahabang career sa PBA. oo. So ayun, congratulations sa career mo, Sir Asi The Rock. Isa ring napakagaling na membro ng national team. So Doc, I believe dito muna nagtatapos ang ating episode para sa ngayong araw. Maraming salamat teammates sa pagsubaybay. Muli, ako po ang inyong host na si Rafael Bandayrel. At ako po ang inyong resident sports memorabilia collector, Dr. Michael Rico Messina, hanggang sa susunod pong episode ng Treasures of the Game. Sharing treasures, sharing stories.